Ang malaking lungsod at probinsya, ibang-iba talaga. Pupunta ako sa Chuangli Group ngayon unang araw ng trabaho. Kaya ko. Ingat. Hindi kita hinawakan. Huwag mo akong lokohin. Lola, okay ka lang ba? Tulungan kitang tumayo. Salamat, Iha. Ang bait mo naman. Ano pangalan mo? Lola, Ruan Jihe po ako. Shihimei, asawa ka na ba? Sakto. Single din ang apo ko. Kung gusto mo magkakilala kayo? Ang apo ko, medyo torpe lang. Ang itsura at ugali, walang masasabi. Ikaw niligtas mo ang buhay ko. Kaya ang apo ko na magpapakasal sa'yo para sa akin. Tara sa City Hall. Ha? Tara, wag matulala. Ang apo ko, darating na agad. Lola, Lola, bakit mo ako pinatawag sa City Hall? Ito ang apo ko, Wen Chengshu. Kanina, muntik na akong masaktan. Ang asawa ng apo ko, si Jihe ang nagligtas sa akin. Paano? Teka, Apo's wife? Lola, kasal? Ikaw na magpakasal? Kung ako sa'yo, isasama ko si Jihe para magpakasal. Baka gusto lang ang kayamanan ng Wen. Sinadya ka lang lapitan. Malapit na akong 30. Ayokong maantala ka. Ang kasal, wag na lang. ang humble mo naman. Kung papakasalan ko siya. Mukhang okay naman. Saka nagmamadali ang magulang ko. Oo, magpapakasal ako. Hindi kita inaayawan. Ayawan? Nagkakamali ba siya? Buisit, pumayag na si Jihe. Huwag ka nang magsalita. Magpakasal na kayo. Ang galing! Jihe, bibigyan kita ng bride price 10 billion. Mahirap kami. Walang bride price. Ayoko ng bride price. Kaya kong kumita ng pera. Ito buong ipon ko. Hawakan mo muna. Dalhin mo muna si Lola sa ospital. Magpa-check up. Mauna na ako sa trabaho. Interesting. Buti hindi ako late. Hello, CEO. Ang curious ko. Yung presidente ng Chuangli Group, sino ba talaga? Ito yung inuupahan kong bahay. Sa susunod, dito na lang kayo tumira ni Lola. Maliit man, kompleto naman. Seryoso ka ba? Buhayin mo ako at si Lola? Mahirap na ikaw lang ang bubuhay kay Lola. Basta, kumikita na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Interesting. Gusto kong makita. Ano pa bang gagawin mo? Ngayon, bago pa lang. Kumusta ang kumpanya? Okay naman. Narinig ko lang. Yung boss namin, hindi maganda. Ha? Ay, sabi nila, yung boss namin, isang pervert na matanda. Mainit ang ulo at mahirap pakisamahan. Takot sa kanya ang buong company. May ganyang tao pa pala? Mm. Anong company yon? Ngayon, nagtatrabaho ako sa isang design company. Intern pa lang. Pero, naniniwala ako sa sarili kong pagsisikap. Sa Chuangli Group, magtatagumpay ako. Ganyan din ba ang tingin mo? Ang laking kumpanya? Ang boss ay ganyang tao pala. Sa company namin, tawag sa kanya, Cold-Faced Devil. Hindi ko siya pwedeng galitin. Kalokohan. Alam ko. Tingnan mo ako,
Nagtatrabaho sa ganitong malaking company. Natural lang. Medyo awkward. Sigurado ako, ikaw din, sa sarili mong pagsisikap, magtatagumpay ka. Rumor. Mali ang rumor. Ako. Hindi siya ganyang tao. Ako lang naman, nagreklamo lang. Bakit ang laki ng reaksyon mo? Kanina, sobrang sigurado ka. Baka naman, kilala mo ang boss namin? Sai. Ikaw at ang boss namin, anong relasyon? Wala. Walang relasyon. Alam ko na. Ikaw ang aming boss? Ako. Dating empleyado. Natanggal ako. Pinaalis ka na niya. At ganyan ka pa rin. Jihe, ngayon, si Lola ay may ibibigay sa'yo. Ay. Ito ay munting regalo ni Lola. Kailangan mong tanggapin. Ang kanilang kalagayan ay mahirap na binigyan pa ako ng ganito kamahal. Salamat, Lola. Gusto ko ito. Mula ngayon, isusuot ko ito, araw-araw. Si. Jihe, gusto mo bang kumain ng tanghalian bukas? Si, Oy, teka. Jihe, itong bracelet sa kamay mo. Pwede bang tingnan ko ng mabuti? Ito. Hindi ba ito ang pinakamayaman sa Jiangcheng na CEO ng Chuangli? Ang heirloom na Tongshin bracelet ba? ano? Loko, hindi sinabi kay Jihe, kami ay ang pamilya Wen ng Jiangcheng. Last week nakita ko sa finance magazine ang nakita ko. Yung pattern at texture ay pareho sa nasa kamay mo. Paano? Jihe, ang totoo, kami ay. Actually, tayo ay. Actually, itong bracelet ay peke. Pekeng Tongsin bracelet. Maganda ang simbolo. Salamat. Regalo ito ni Lola. Gusto ko ito. May trabaho pa ako bukas. Matutulog na ako. Ay, bata ka. Bakit mo niloko si Jihe? May sama ka ba sa kanya? O may issue ka pa? Wala. Lola. Ako. Gusto ko lang subukan kung sincere ba talaga siya sa akin o para sa pera at posisyon ng pamilya Wen. Sincere? Hindi makukuha ang sincerity sa pagsubok. Sabihin mo na kay Jihe ang totoo. Kung hindi, masasaktan mo siya at mahuhuli na ang lahat. Sige, dito ka na lang. Ang formal ng suot mo ngayon, may importanteng gagawin ka. Oh, Boss Wen, Boss Wen. Sir Wen, ako nagtatanong kung nasaan ang president. Nakita mo ba? Sige, hahanapin ko na lang. Mag-time in ka at pumasok na. siya. Sir Wen, bakit hindi mo sinabi kay Mrs. ang pagkatao mo? may plano na ako. Oh, pala. Huwag ka magsabi. Go. Pasok na. Buti hindi ako nakita. Sir Wen, sa sarili mong kumpanya, parang magnanakaw ka.
Oh, pala. Tanong kita. Lahat sa kumpanya. Anong tawag nila sa akin? Cold Demon. Ito. Kung hindi mo sabihin ng malinaw, huwag kang umalis sa pinto. Bakit ako, isang intern, para maghatid ng dokumento? Paano kung magalit sa akin ang boss? Ano gagawin ko? Ngayon, kung hindi sasabihin ang totoo, huwag kang umalis sa pinto. Sige, sasabihin ko, sasabihin ko, sasabihin ko. Pinapagalitan ng president si Zhang Zuli. Nakakatakot. Pero ang boses na ito parang pamilyar. Parang asawa ko. Anong ginagawa mong palihim? Director Zhang. Ako, nagda-deliver lang ng file. Ako na ang mag-submit. Umalis ka na. Ayoko namang ibigay ang chance na makita ang CEO sa babaeng ito. Eh. Ano pang hinihintay mo? Sabi ko. Ako na ang mag-submit. Mawawala ba? Salamat po, Director Zhang. Chengshu, dinala ko na ang file. Sa kumpanya, huwag mo akong tawaging ganyan. Pero lagi naman akong ganyan tumawag sa'yo. Hindi ba ito file ng marketing? Bakit ikaw ang nag-deliver? Nag-help lang naman ako. Kita mo? Huwag na sa susunod. May gagawin pa ako. Lumabas ka na. Jiha, tingnan mo. Sabi nila, eto raw yung personal finance interview ng CEO natin. 1 minuto na lang magsisimula na. Tingnan natin kung ang matandang ito ay kalbo ba. Palakpakan natin. CEO ng Chuangli Group. Anong ginagawa mo sa oras ng trabaho? Ruanzihe, diba? Ngayon, ayusin mo lahat ng quarterly reports at details ng kumpanya sa 3 taon. Bukas, sa trabaho mo, ibigay. Oh, 3 taon. Ang dami. Ikaw lang, paano mo aayusin ang ganyan karami? ayos lang. Baka gusto lang akong subukan ni Director Zhang. Sige, tigil na. Start na ako magtrabaho. Bakit? Overtime ka pa? Submit ko bukas umaga. Magpahinga ka na muna. Magiging tahimik ako. Bakit siya sobrang lapit? Mali ang data ng third quarter. Paano naman? Itong 3. Palitan mo ng 8. Totoo nga. Pero ang data na ito, alam ito ng top officials ng kumpanya. Paano mo nalaman? Bago ako, nag-aral ng konting finance. Mali ang data. Kaya ko makita. Oh, ganun pala. Ang galing mo naman. Pero, ito yung data na binigay sa akin ni Director Zhang. Paano magkakamali? Director Zheng. Zheng yan. Kanina. Hindi mo ba sinasadyang binago? Ito ang original file. Wala akong mababago. At ito ang final version na binigay ni Director Zhang. Pinaka-accurate. Paano magkakaroon ng mali sa data? Si Director Zhang kaya ang nagbago? Pero, wala naman siyang dahilan para saktan ako. Chengshu, may hinahanap ka? Yung quarterly report para kay Ruan Jihe. Bakit mo binago ang data? Chengshu. Ano sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Kung may ginulo ka ba, alam mo sa sarili mo. Pero payo ko lang umayos ka sa susunod. Chengshu,
Bakit mo ako sinasabihan ng ganyan? Sigurado siya mismo ang nagkamali. Bakit ako ang sinisisi mo? Ayaw ko nang marinig ang mga ganyan. Ang gusto ko lang, tigilan mo na ang mga laro mo. Bakit mo pinoprotektahan yung intern na yan? Gusto mo siya? Wala kang pakialam. Chengshu, pumunta ako dito para sa'yo. Matagal na kitang gusto. Zheng Yan. Hindi kita gusto. Hindi imposible. Ruan Jihe, Sir Zhang, may kailangan ka ba? may meeting sa dep nyo. Bumalik ka na. Okay, salamat, Sir Zhang. Simula ngayon, maliban sa trabaho, lumayo ka sa akin. Chengshu, kahit na ano, kukunin pa rin kita. Ako lang ang dapat Mrs. Wen. Tapos, Ma'am Zheng, Li, may kailangan ka ba? Ang relax mo naman. Ngayon, mga ito, i-check mo bago umuwi. Kailangan mag-overtime. Boss Wen, ang mga rep bukas nasa listahan na. Tingnan nyo po. Na-check na lahat? Bakit naka-on pa ang ilaw dito? May tao pa. Naku, bakit di pa siya umalis? Di nakita niya ako at si Sir Zhang. Boss Wen, ako pupunta muna ako. Hintay ko kayo. Anong eksena ito? Nagkagulo. Ang exciting naman. Ziha, sorry. Tinago kita ng matagal. Sa totoo, ako ang CEO ng Chuangli. Ako ang presidente ng Chuangli. Nakatulog? Wala talaga akong magawa sa'yo. Wait, on time ka naman ah. Akala ko, nagpuyat ka kagabi hanggang hating gabi, kaya hindi ka magigising ngayon. Kahit hating gabi na, pumasok sa oras. Pero gusto ko lang ipaalala sa'yo. Chuang Li, hindi lahat ng tao ang pwedeng manatili. Naniniwala ako, sa pamamagitan ng pagsisikap ko, magliliwanag ako sa Chuang Li. Naniniwala ako sa sarili kong pagsisikap. Magningning, so Chuang Li. Mabuti naman, huwag kang mag-isip ng shortcut o manligaw sa CEO. Mag Gold Digger Ken. Anong ibig sabihin? May gwapo akong asawa. Bakit ko paliligawan ng matandang CEO? Kakaiba, hindi pa ba siya umuuwi? CEO ng Chuangli Group, Wen Chengshu. Wen Chengshu. Wen Chengshu? Ikaw ang CEO ng Chuangli. Oh. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo naman tinanong. Tsaka special ang identity ko. Baka magdulot ng unnecessary misunderstanding. Manyak na matanda. Cold-hearted na demonyo. Ako? Hindi ko yun sinabi. Bakit ka tumatakbo? Ikaw bitawan mo ako. Sinadya mo talaga akong lokohin. Hindi kita niloko. Natatakot ako na pera lang ang habol mo. Anong tingin mo sa akin? Pero ngayon, hindi na.
Maghiwalay na tayo. Diborsyo na tayo. Anong sabi mo? Sabi ko, diborsyo na tayo. Masyadong malaki ang agwat natin. Hindi tayo bagay. Siya. Sobrang gusto ka ni Lola. Kapag nalaman niyang naghiwalay tayo, ang sakit sa puso niya. Siguradong babalik yan. May sakit sa puso si Lola? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Hindi mo naman tinanong. Edi wag na tayo maghiwalay. Pero, ang relasyon natin, hindi dapat malaman ng iba. Gusto mong itago ang kasal? Oo, ayaw kong malaman ng mga katrabaho ko ang relasyon natin. May mga ibang tingin sa akin. Siya? Pangako sa'yo. Okay, mauuna na akong mag-ayos. Sige, maghilamos muna ako. Oo. Gusto mong hiwalay? Wala kang paraan. Sir Wen, yung project sa North City na sinabi ninyo, nakuha na. Sundin ang sinabi ko dati. Ihanda ang amusement park project. Sipo, inform ko agad ang marketing at project na magsimula ng preparation. Malaki ang workload ngayon. Ipasali interns. Makasali rin. Opo, Jihe, narinig ko magtatayo company sa North City. Amusement Park. Project na mahigit 7 billion. Ang laking project. Wag na. For sure, walang kinalaman sa amin, interns. Paano naman? Iniutos ng President. Ang laking project ipasali ang lahat ng interns ng company na sumali at matuto. Talaga? Ang laking project na ito, papaaralin ang lahat ng interns ng kumpanya para matuto. Talaga? Narinig ko na si Director Jeng ay nakaabang sa project na ito. Mukhang hindi kayo magkasundo. Jihe, kailangan mong magsikap sa pagkakataong ito. Siguradong gagamitin ko ang skills ko para ipakita sa kanya na mananatili ako sa Chuangli. Yung hinihingi mo, nakuha ko na. Ngayon, tingnan ko kung paano katatapos dito. May problema, Zihe. Ano yon, Xiaonian? Bakit ka nagmamadali? Yung data ng Chengbei, nalit na. Kukunin na ng iba ang project. Ano? Napaka-importanting data na ito. Paano yun na-leak? Hindi ko rin alam. Pero Pero sabi ng lahat, yung project data galing daw sa'yo ang leak. Ako? Hindi ko naman ginawa ang mga yan. Ruan Jihe, pumunta ka sa opisina ng CEO, and Chengshu, yung project sa amusement park. Si Ruan Jihe lang, isang intern ang sumali. Yung iba na may access ay mga long-time employees. Hindi nila gagawin yon, kaya si Ruan Jihe ang gumawa. Itong insidenteng ito, hindi ko ginawa. Ito hindi ko ginawa. Ipa-check sa IT. Yung IP address, malalaman kung sino ang nag-leak. Assistant Jiang. Natuntun na ba? sabi ng ID. Computer ni Ruan Zihe Rao. Si Ruan Jihe ang may gawa. Hindi ako. Assistant Jiang. Sigurado ka bang computer ni Ruan Jihe? Opo. At ang oras, nagpapakita. Kahapon, I-check ulit ng maigi. Hindi ba halata? opo, President Wen. Talagang hindi ako ang nag-leak. Changshu, ayaw niyang aminin na siya ang gumawa. Ruan Jihe, sabi mo hindi ikaw? Bakit ang IP address
galing sa computer mo. Hindi naman pwedeng kusang nag-leak ang data. Ako, Zheng Yan. Sabihin mo ang issue. Huwag mong dalhin ang personal issues sa trabaho. Zheng Yan. Sabihin mo na, huwag dalhin ang personal sa trabaho. bukod sa akin, marami pang tao sa kumpanya na may access sa secret files. Kasama ka. Dear, Zeng, Gusto mo akong sisihin? nagsasabi lang ako ng totoo. Ako ay matagal na sa Chuangli. Paano ko pwedeng mag-leak ng company secrets? Pwede rin may ibang gumamit ng computer ko. Ruan Zihe, alam mo? Ang buong kumpanya ang access sa computer ng staff. Wen at Jiang lang ang may access. Sila ba ang gumawa? Ako. Wala ako. Alam mo ba ang project na ito kung gaano tayo naghirap? 7 bilyon ito. Kahapon. Sino ang huling umalis? Sino ang huling umalis? Ako. Bago ka umalis, may humipo ba sa computer mo? Wala. Alam ko, ngayon, lahat ng ebidensya ay tumuturo sa akin. Ako ang nag-leak ng file. Pero Sir Wen, talagang hindi ako. Ano pa bang maidadahilan mo? Maging matalino ka. Kusa kang umalis sa Chuangli. Ikaw? Cheng Shu, wala siyang ebidensya. Tiyak na siya ang may gawa. Zheng Yan. Tungkol dito, bibigyan ko kayo ng isang kasiyasyang sagot. Lumabas ka muna. Cheng Shu, ang proyektong ito ay pinaghirapan naming lahat ng 3 buwan para makuha ang resulta. Hindi mo pwedeng dahil sa kanya lang na ang lahat ng pagsisikap naming ay muntik ng masayang. Lumabas ka na, sabi ko. Cheng Shu, Huling beses ko na itong sasabihin sa'yo. Sa kumpanya, tawagin mo akong Sir Wen. Lalabas ako. Cheng Shu, Huling beses ko na sasabihin sa'yo. Tawagin mo akong Boss Wen dito. Kung sasabihin ko, hindi ko talaga ginawa yan. Tiwala ka ba sa akin? Ikaw ang asawa ko. Buong tiwala ko sa'yo. Pero, pananagutan ko ang Chuangli. Itong proyekto. Sangkot ang maraming empleyado. At lahat ng ebidensya. Direktang nakaturo sa'yo. Boss Wen, ako'y isang maliit na intern. Saan ako kukuha ng ebidensya? Kanina. Tawag mo sa akin? Boss, Ven po. Ngayon tayong dalawa lang. Pangalan ko. Ngayon, tayo lang dalawa. Pangalan ko lang. Pero kanina sinabi mo, natatawagin kitang Boss Wen. Ikaw ang asawa ko. Huwag kang masyadong formal. Wen Chengsu. Tama na. Hindi na kita aasarin. May tao. Ginalaw ang computer mo. Pero, hindi ba sinabi ni Director Zheng? Ikaw at si Assistant Zhang lang ang may access? Baka naman, si Assistant Zhang ang gumawa? Ano bang sinasabi mo? Paano naman naging siya? Tama na. Umuwi ka na. Ang bagay na ito, ako na ang bahala. Kailangan mong i-clear ang pangalan ko. Sir Wen, yung nakalik na device ay ang computer ni Madam. Kumuha ng tao. Yung CCTV ng marketing department, kunin mo. Bilisan mo. Opo, Zihe, okay ka lang. Niyan ayos lang. Pero hindi ko talaga ginawa. Alam ko, pero, ngayon sa company, at may isa pang chismis tungkol sa'yo. Ano? Sabi ng lahat,
Binubuhay ka na ng mayaman. Wala na talagang hangganan ito. Bakit basta-basta naninira ng tao? G, alam ko. Hindi ka ganyang tao. Sobrang walang hiya naman to. Bakit basta-basta na lang sila manira ng tao? G, alam ko. Hindi ka ganyang tao. Mr. Wen, yung CCTV footage kahapon, nakuha na lahat. Tawagin si Zheng Yan. Opo. Chengshu. Mr. Wen, hinahanap mo ako? Zheng Yan. Yung North City Project, ano ginawa mo? Mr. Wen, hindi ko po alam. Yung info, hindi ba si Ruan Jihe ang nag-leak? Zheng Yan, ayaw ko talaga ng pagsisinungaling. Ikaw nag-leak ng project, ng palihim, di ba? Mr. Wen, ano po ang sinasabi ninyo? Ako po ay matagal ng empleyado rito. Paano ko po magagawa iyon? Ayaw mo pa ring umamin? Yung gusto nyo nakuha ko na. Ano ba talaga ang gusto mo? Ginagawa ko ito para sa inyo. Para sa akin? Para sa akin, pwede mong i-leak ang file? Para sa akin, pwede mong i-frame ang iba? President Wen, hindi ganoon. Gusto ko po kayong tulungan para maayos ang project. Maniwala kayo sa akin. Matutulungan ko kayo. Matapos ang project na ito. Kahit anong gusto mo. I-leak ang file. I-frame ang iba. Iyon ang totoo. Ginagawa ko ito dahil mahal ko kayo. Meron po talaga akong mga dahilan na hindi ko maiwasan. Ginagawa ko ito dahil mahal na mahal kita. Mayroon talaga akong dahilan na hindi ko maiwasan. Mahal mo ako? Mahal mo ako. Kaya pwede mong gawin ang mga bagay na napakasama. At saka, huwag mo akong immoral blackmail. Sinabi ko na sa'yo noon pa na wala akong kahit kaunting interes sa'yo. Samantalang tayong dalawa ang magkaibigan mula pa sa pamilya, sina tito at tita ay nagsabi na ako lang ang pwedeng maging asawa mo. Tumahimik ka. Ang gusto mo ay ang maging Mrs. Wen, di ba? Sa tingin mo ba, ganyan mo ako tingnan? Huwag kang mag-assume. Ako. Zheng Yan. Siniraan mo si Ruan Jihe. Dapat kitang tanggalin. Pero dahil sa paggalang ko kay Tito Zheng, hindi na kita tatanggalin. Pero aalisin ang posisyon mo bilang direktor. Mula ngayon, isa ka na lang ordinaryong empleyado. Ganyan mo ako tratuhin? Dahil ba kay Ruan Jihe? Wala sa'yo iyon. Ruan Jihe, hindi kita hahayaang maging masaya. Matapos ang aming masusing investigasyon, ang insidenteng ito ng data leak ay isang misunderstanding lang. Misunderstanding? Ibig sabihin, wala talagang kinalaman si Jihe sa isyong ito. Exactly. Bukod pa, na-secure ni Boss Wen ang amusement park project. Mula bukas, pwede na tayong magsimula na sa trabaho. Ang galing, Jihe. Sabi ko na hindi ka ganoong tao. At saka, ang performance ni Ruan Jihe ay nakita ng lahat. Simula ngayon, regular na siya. Ang North City Project siya ang magiging project lead at mamumuno sa inyo. May objections ba kayo? Ako ang bahala. Wala naman. Wala naman. Salamat, Sir Zhang. May malinaw na patakaran ang Chuang Li, bawal ang walang basehang komento sa mga kasamahan. Sinabi rin ni Boss Wen na ang ganitong masamang ugali ay hindi na dapat maulit. Opo. Tapos na, Jihe, congrats. Salamat, Xiaonian. Jihe, congrats. Thank you, Xiaonian. Sabi ko, CEO ka naman. May mansion ka, may penthouse, pero di ka doon. Bakit ka pumunta dito para makisiksik sa rental ko? Bakit? Papaalisin mo ako?
Wala. Nagpapasalamat pa nga ako sa'yo. Paano naman kita paalisin? Salamat lang? Yun lang? Paano mo ba ako gustong pasalamatan? Kahit ano. Kahit ano? Anong ibig sabihin? Kung bigyan siya ng regalo. Trabaho na. Darating na. Yung kotse hindi ba kay Chengshu? Tangina, Jihe. Bumaba pa siya sa kotse ni Chengshu. Alam ko na, hindi simple tong babae. Xiaonian. Jihe, boyfriend mo nag-drive at hinatid ka sa trabaho? Xiaonian. Yung. Jihe, tahimik ka lang pero malaki pala ang ginagawa mo. Nakahanap ka pala ng sobrang yaman na boyfriend. Wala naman. Actually. Jihe, huwag ka nang mahiyain. Yung kotse, nakita ko sa car show. Aabot ng 10 milyon yon. Kailan mo dadalhin ang boyfriend mo para makilala namin? Xiaonian. Nagkakamali ka. Actually, hindi siya boyfriend ko. Hindi siya boyfriend mo? Hinatid ka niya sa trabaho. Ay. Alis na. Teka, kanina. Yung side face ng driver. Si President Wen. Jihe, sumama ka pala kay President Wen sa trabaho. Sana pinahinto ko siya sa mas malayo na lang. Yung profile sa driver's seat. Si Boss Wen. Jihe, sumabay ka kay Boss Wen papunta sa trabaho? Kung alam ko lang, ipinahinto ko sana siya ng mas malayo. Ang flashy pa ng kotse niya. Si Xiaonian sa company, sikat na laging may alam. Yung bibig niya, sigurado hindi titigil. Actually, sa daan papasok, nakasalubong ko si Boss Wen. Nakita niya na nahihirapan ako maglakad papasok. Kaya isinabay niya na lang ako. Boss Wen, ang bait pala niya. Pero sabi nila, si Boss Wen ay malamig at walang awa at malupit sa empleyado. Wala yon. Sa totoo lang, si Boss Wen ay madaling pakisamahan. Hindi tulad ng sinasabi ninyo. Anong walang awa? Cold na demonyo. Morning, Boss Wen. Ano? Walang puso? Malamig na mukha? Morning, Sir Wen. Uy, Xiaonian Tara, pasok na tayo. Sir Wen, inayos ko na ilang dokumento para sa'yo. Anong gawa mo? Nagulat ako. Anong sabi mo kanina? Malamig na mukha? Lord Justice, wala akong sala. Para patunayan ang pagkatao mo. Bakit pakiramdam ko? Nagsalita ka ng masama sa likod ko? Kung hindi ka sure, tanungin mo si Xiaonian. Pinupuri kita. Mabait sa empleyado. Nagmamalasakit sa tauhan. Matapang at matalino. Gwapo at makisig. Oh. Ha? Yung dalawa, anong ginagawa nila sa opisina? Sila dalawa? Anong ginagawa sa opisina? Ruan Jihe, anong ginagawa mo sa opisina ni GM Wen? Nag-file lang ako ng dokumento. Ano ba? Ruan Jihe, huwag mong isipin na sa mga pakana mo ay makakalapit ka kay GM Wen. Hindi siya para sa tulad mong babaeng hindi kilala ang pinagmulan na pwedeng mangarap. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ang linaw na ng sinabi ko, magpapanggap ka pa bang hindi mo alam? Hindi mo ba tinitimbang ang sarili mong kakayahan? Anong klaseng babae ang hindi pa niya nakasama? Ikaw lang, gusto mong mapansin ka niya? Director Jeng, sa trabaho, natural na makikipagtulungan ako. Pribadong buhay. Huwag mo na pakialaman, kung sa trabaho naman, may ituturo ka ba? Handang tanggapin ko anumang oras. Pero, ang pribadong buhay ko, hindi mo dapat pakialaman. Kung tungkol sa trabaho, may payo ka ba? Handa akong tumanggap.
Pero, personal kong buhay, hindi mo dapat pakialaman. Ang talas talaga ng dila mo. Kaya naman pala, sa loob lang ng isang buwan, naging project manager ka ha? Naging project manager ako dahil sa sarili kong kakayahan. Hindi ito mga illegal na paraan. Kakayahan? Iba yata ang kakayahan mo. Tingnan natin, sa kakayahan mo, hanggang kailan ka tatagal sa posisyong yan? Ruan Jihe, ang mga bagay ko, hinding-hindi mo yan makukuha. Balang araw, ipapakita ko sa lahat ang tunay mong pagkatao. Iayos nyo ang data, saka ipadala sa akin. May nasabi ba akong mali? Ziha, sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba talaga may relasyon kay Wenzong? Zihe, sabihin mo sa akin ang totoo. May relasyon ka ba kay Sir Wen? Hindi. Hindi ko pa masasabi ang totoo kay Xiaonian. Xiaonian, hindi totoo. Makinig ka sa akin. Akala ko pa naman kaibigan kita. Kahit na ang buong opisina magsabi ng masama sa'yo at akusahan kang nagpapa-impress kay Sir Wen. Lagi kitang pinanindigan, tinulungan kang mag-explain, tinulungan kang kumontra, pero ikaw. Ganyan mo ako ginantihan? Xiaonian, hindi ganyan. Talagang nagkamali ako sa'yo. Pareho ka lang pala. Taong para sa sariling interes, hindi magdadalawang isip saktan ang sarili na sumasamba sa may kapangyarihan. Talagang sobrang bigo mo ako. Talagang nabulag ako para kitang naging kaibigan. Ay. Simula bukas, hindi mo na ako kailangan ihatid. Maglalakad na lang ako papunta sa trabaho. Maglakad ka, aabutin ng hindi bababa, sa kalahating oras, malayo at hindi ligtas. Pareho naman tayo ng daan. Sabay tayo pumasok at umuwi. Sobrang convenient. Ayoko ng machismis ng mga kasamahan. Pareho naman tayo ng daan. Sabay tayo pumasok at umuwi. Sobrang convenient. Ayoko ng pag-usapan ng mga katrabaho. Sinong maglalakas loob? Legal tayong mag-asawa. Normal lang naman na sabay tayo. Nako, bukas, wag mo na talaga akong hintayin. Hoy, anong ginagawa mo? Seryoso ang sinasabi ko. Huwag kang magulo. Mag-empake ka. Bukas, sama ka sa kabilang city. Meet client. Meet client? Bakit mo ako hinihila? Hanapin mo si Zhang. Samahan ka naman niya. Naku, seryoso ang sinasabi ko. Maraming nakatingin sa opisina ngayon. Kailangan nating mag-ingat sa boundaries. Tsaka, ayoko nang dahil sa akin. Machismis ka na naman ng iba. Tsaka, hindi ba tayo dati nagkasundo na? Wala akong pake sa sasabihin nila. Ang alam ko lang, asawa kita. Gusto kitang makasama. At dati hindi ba napag-usapan na natin? Wala akong pake sa sinasabi ng iba. Alam ko lang, ikaw ang asawa ko. Gusto kong makasama ka. Ate yan, hindi kita niloloko. Kamakailan, ilang beses ko na siya nakita. Kaninang maaga, bumababa sa kotse ni Sir Wen. Pumasok kasama si Sir Wen. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Nakakatawa ang mga tao ngayon. Sanay na ako, mga naghahanap ng shortcut, at mga oportunista. Pero wala pa akong nakitang taong ganito kawalang hiya. Ang gulo ng trabaho niya, hindi niya magawa ng maayos. Puro landi sa lalaki, at sip-sip sa mayayaman, para umangat kay Sir Wen. Nakakadiri talaga. Oo nga, Excuse me, Uy, Ruan Jihe. Sabihin mo nga, bakit sumasakay sa kotse ni Sir Wen papunta sa trabaho? paano ako pumasok? Anong sasakyan kailangan ko bang magulat sa'yo? Sige, sabihin mo nga, bakit sumakay ka sa kotse ni President Wen para pumasok? Paano ba ako pumasok? Anong sasakyan? Kailangan ko bang mag-report sa iyo? Walang gaanong kakayahan, pero ang galing mo naman magsalita. Bitawan mo ako. Ruan Jihe, sa panahon ngayon, ang mga babaeng gustong umangat, gumamit ng konteng paraan, ay hindi na nakakagulat. Zheng Yan, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinusukat ang sarili mo kung gaano ka kagaling? Ikaw pa? Gusto mo pang mangakit kay President Wen? Katulad mo, hindi ka man lang titingnan. Ganitong bagay. Hindi ko naman ginawa. Huwag mo akong siraan. ba't ka nagpapanggap?
Nakita namin lahat. Sa opisina ng president, tumagal ka ng 2 oras. At lumabas ka na gusot ang damit. Akala mo ba hindi namin alam? Xiaonian, Ruan Zihe, sobra ka na talaga. Akala ko pa naman, pinagkatiwalaan kita, at lagi kitang ipinagtatanggol. ang mga bagay na ito, hindi ko ginawa. Huwag ka nang magpanggap. Kung wala kayong lihim na relasyon, bakit ka hinatid ni President Wen sa trabaho? Bakit ikaw lang ang isinama niya sa kliyente at hindi si Assistant Zhang? Bakit sa malaking issue ng data leak, tinulungan kanyang itago? Ako, Bakit ka hinahatid ni Boss Wen sa trabaho? Bakit ikaw lang ang isinasama niya sa clients? Hindi si Assistant Zhang? Bakit yung malaking data leak? Tinakpan ka pa? ako, Tingnan mo, wala ka nang masabi, di ba? Ruan Zihe, sobrang binigo mo ako. ako, Sabi ko na nga, gumamit ka ng masamang paraan para umangat. Ngayon, nahuli ka na, di ba? Ang sexy ng suot mo. Para akitin si Boss Wen, di ba? Yung malaking data leak na yan, kung hindi ka pinoprotektahan ni Boss Wen, matagal ka nang nasibak, at may kapal ka pang magsalita, wala kang ginagawa. uulitin ko. Hindi ko ginawa yan. Yung data leak na yan, wala talaga akong alam. Isinama ako sa clients. Dahil project ko yun. Nagmamatigas ka pa? Sa tingin ko, gusto mo lang umasa kay Boss Wen. Umangat agad. Walang hiya ka. Tama, wala kang experience, walang backer. Kung hindi ka sinusuportahan ni Boss Wen, kaya mo bang tumagal sa kumpanya? Kung ano gusto nyong isipin, problema ninyo yan. Hindi ko aaminin ang mga hindi ko ginawa. Hindi ka pa umamin? Di ba? Kapag sawa na si Boss Wen, hanggang kailan ka magyayabang? Payo ko sa'yo, mag-resign ka na. Maaga pa. Huwag mong hintayin iwan ka ni Boss Wen. At pagtatawanan ka ng lahat. Hindi ko. Yan lang ang masabi mo. Bakit ka namin paniniwalaan? Kasi kasal na ako kay Wen Chengshu. Ikaw? Anong sinabi mo? Yan lang ang alam mo? Bakit naman kami maniniwala sa'yo? Kasi kasal na kami ni Wen Chengshu. Anong sabi mo? Kasal? Ruanji? Naiinis ka ba sa sinasabi namin? Nawawalan ka na ng malay? Nagsasabi ka na ng kung ano-ano? Tingnan mo nga ang sarili mo. Anong itsura mo? At may lakas ka pang banggitin ng kasal? At kay Wen? Kami ni Wen Chengshu ay legal na mag-asawa. Hahaha. Deserve mo bang pakasalan si Wen? Ruan Jihe? Nababaliw ka na yata? Bata at talented si Wen, mayaman ang pamilya. Ang mga nasa paligid ay mga dalagang may lahi, mga mayayaman. Paano kanya magugustuhan? Ikaw, isang empleyadong hindi halata sa crowd? Paano ka nangahas gumawa ng ganyang kasinungalingan? Oo nga, magpakasalamin ka nga. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang buong pagkatao mo. Anong meron ka para maging worthy kay Wen? At may kapal ka pang magyabang dito? Sinasabi mong asawa ka ng presidente? Ang kapal ng mukha mo? Tingnan mo ang sarili mo. Saan ka babagay kay President Wen? At naglalakas loob ka pang sabihin na ikaw ang asawa ng presidente? Ang walang hiya mo. Ikaw, ipasa mo ang sasabihin ko sa lahat ng departamento. Sabihin mo na baliw si Ruan Jihe at naglakas loob siyang magpanggap na asawa ng presidente para makita ng lahat ang tunay niyang pagkatao. Sige, Ate Yan. Gagawin ko na para makita ng iba kung paano siya magpanggap. Tatakas? Ang galing mo namang mag-imbento. Ano ang posisyon ni President Wen? Ikaw, anong meron ka? Isang maliit na empleyado na walang kwenta. At naglakas loob ka pang lumapit kay President Wen? Nag-iisip ka ng imposible. Baliw ka na? Hindi ko kailangang mag-imbento. Matagal na kaming kasal. Mag-imbento ka pa. Sige, magpatuloy ka. Tingnan natin kung anong kaya mong gawin. Hindi mo ba nakikita na hindi ka bagay? Paano naman magpapakasal si President Wen sa iyo? Itong babaeng walang-wala. Talagang nananaginip ka sa gising. Kasal na kami. Protektado ng batas. Inatid niya ako sa trabaho. Normal na samahan ng mag-asawa. Anong mali doon? Karapat-dapat ba nakutyain mo ako at siraan ang aking pangalan? Hatid niya ako sa trabaho. Normal na samahan ng mag-asawa. Anong mali? Worth it bang mangutya ka dito at siraan ako? Normal samahan? Tingin ko gusto mo lang umasa kay Mr. Wen para umangat at gamitin ang kanyang tagumpay. Nagmamayabang ka sa opisina, nagpapakapogi, pati magpanggap na Mrs. Wen. Tingin ko sa'yo, hindi ka marunong magsabi ng totoo. Ano to? Itong bracelet? Paano napunta sa pulso mo? Bakit hindi?
Ito ang bracelet ng pamilya Wen. Ibinigay ni Lola Wen mismo sa akin. Imposible! Ito ang heirloom ng pamilya Wen ito'y para sa tunay na Mrs. Wen ng pamilya. Deserve mo ba ang mga bagay ng pamilya Wen? Bahala ka kung maniniwala ka. Kung may tapang ka talaga. Pwede kang magtanong kay Lola Wen ngayon kung siya ba mismo ang nagbigay sa akin. Kung talagang may lakas ka ng loob, pwede kang pumunta ngayon kay Lola Wen at tanungin kung siya mismo ang nagbigay nito sa akin. Alam ko na. Ito ay talagang peke na galing sa bangketa. Gusto mong umasa sa peking pulseras para magpanggap na asawa ni Wen. Ruan Jihe, para sumipsip kay Mr. Wen. Talagang pinaghirapan mo yan. Sa tingin mo ba ang pamana ng pamilya Wen ay kayang gayahin ng kahit at anong tindahan sa kalye? Ang loob ng pulseras na ito ay may marka ng pamilya Wen. Pakitang tao. Ang mga linyang ito ay isang trick na sinadya mong ukit. Gusto mo akong lokohin para maniwala sa kasinungalingan mong kasal ka kay Mr. Wen? Talagang kahit anong kasinungalingan ay kaya mong sabihin. Kahit anong paraan ay kaya mong gamitin. Hindi kita niloloko. Ang pulseras na ito ay personal na ibinigay sa akin ni Lola Wen. Kami ni Wen Chengshu ay matagal ng kasal. Si Lola Wen ay sobrang satisfied sa akin. Ang tongsi na pulseras na ito ay pagkilala ni Lola Wen sa akin bilang manugang ng pamilya Wen. Si Lola Wen, paano siya magiging satisfied sa tulad mo? Ikaw, isang walang background at walang angkan na maliit na empleyado. Bakit ka dapat kilalanin ng pamilya Wen? Sa tingin ko, nananaginip ka lang. Ikaw, walang backer at walang angkan na empleyado. Paano ka tatanggapin ng pamilya Wen? Nangangarap ka lang. Ikaw nga ang nangangarap. Akala mo, dahil may konting status ka, kaya mo bang sakupin ang lahat? Hindi ka mahal ni Wen Chengshu. Hindi ka nila tinatanggap na manugang. Kahit wala ako, hindi ka pa rin magiging Mrs. Wen. Anong gagawin mo? Bitiwan mo ko. Magpanggap ka pa. Niloloko mo ako. Ngayon, sisirain ko yung peke mong pulseras para tumigil ka na sa panloloko. Jiang Yan, baliw ka ba? Ito'y regalo sa akin ni Lola Wen. Isang peking pulseras, sisirain ko kung gusto ko. Anong magagawa mo sa akin? Sobra ka na. Alam mo ba kung magkano ang pulseras na ito? Magkano ba yan? 10 o 20? Ruan Jihe? Hanggang kailan ka magpapanggap? Tigilan mo na ang mga peking bagay na ito. Sino ang maniniwala sa sinungaling na tulad mo? Hanggang kailan ka magpapanggap? Tigilan mo na ang paggamit ng mga peking bagay na ito para lokohin ako. Sino bang maniniwala sa isang sinungaling na tulad mo? Hindi ako nagsisinungaling. Ang kasal ko at ni Wen Chengshu ay totoo. Ang bracelet na ito ay totoo rin. Sinira mo ito ngayon. Hindi ko ito papabayaan. Oy, sino ang tinatakot mo? Tulad mo, isang walang hiyang sinungaling dapat arestuhin at itapon sa Chuangli. Ngayon sasabihin ko na ito. Aminin mong nagsisinungaling ka o kaya hintayin mong lahat ng tao sa kumpanya ay hamakin ka. Hindi ko ito aaminin. Dahil totoo ang sinasabi ko. Kung hindi ka naniniwala, hahayaan kong si Wen Chengshu ang magsabi sa'yo mismo. Tumatawag ka. Sa tingin ko gusto mong maghanap ng tao na magpapanggap at makipag-arte sa'yo. Tumatawag ka. Mukhang gusto mo lang ng tao. Kunwari lang may kasama kang umarte. Bakit mo binasag ang phone ko? Anong karapatan? Puro ka kasinungalingan. Akala mo talaga maniniwala ako na sinasabi mong Mrs. Wen ka? Katulad mong galing sa ordinaryong pamilya walang kwentang babae. Mr. Wen, kung titingnan ka sobrang pabor na yan. Sa'yo, ang pinakamataas na ay panandali ang excitement. Kapag nagsawa na lalayuan ka niya. Legal ang kasal namin. Legal na kasal? Deserve mo ba? Ano ang pamilya Wen? Sino si Wen Chengshu? Magkakagusto sa katulad mo? Hindi lahat katulad mo, mapang-api at snob. Ruan Jihe, anong sinasabi mo? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang mag-effort. Imposible si Wen Chengshu para suportahan ka. Lalong hindi niya aaminin na may babae kang hindi presentable. Binasag mo ang phone ko. Hindi tatakpan ng totoo. Kahit hindi gamitin itong phone. May paraan ako para maabot siya. Sige, hintayin kita dito i-contact siya. Tingnan natin. Kung hihintayin mo siya. Hinihintay kitang tawagan siya dito. Tingnan ko nga. Makakahintay ka ba sa kanya? Darating siya, sigurado. Darating? Hahaha. Nangangarap ka ng sobra. Kung totoong asawa ka niya,
Hahayaan ka ba niya sa kumpanya na pagtsismisan ng ganoon katagal? Kung mahal ka talaga niya, hahayaan ka ba niya na harangin at saktan kita? Sa madaling salita, ikaw ay isang temporary laruan kapag nagsawa na siya. Wala kang kwenta. Ang usapan naming dalawa, huwag kang makialam dito. Pero ang utang na ito ngayon. Siguradong magkakalkalan tayo. Anong gagamitin mo para makipag-ayos sa akin? Sa bibig mo lang na puro yabang. Tingnan ko nga. Ikaw ang mapapahiya o ako ang maparusahan. Hindi ako naniniwala. Gagawin ba niya para sa'yo ang lumaban sa opinyon ng buong kumpanya? Kahit na nagkamali ako, hindi mo dapat ako turuan. Huwag mong kalimutan. Ang director position mo. Matagal nang tinanggal. Huwag mo nang banggitin yan dito. Kung hindi ka sa harap ni Wen nagchismis at nagsumbong, matatanggal ba ako? Lahat dahil sa'yo. Ikaw na babae na umaasa lang sa lalaki para umangat. May kapal ka banggitin ako? Ikaw, babaeng umaasa lang sa lalaki para umangat. May kapal ka pang banggitin ako? Kapal mo banggitin ang posisyon ko? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para malaman mo ang bunga ng pagmamaliit mo. Zheng Yan, pananakit mo sa katrabaho ay ilegal. Hindi ka ba takot na malaman ni Wen Chengshu doblehin ang parusa sa'yo? Ano naman kung lumabag ako sa batas? Wen Chengshu, hindi niya pakialaman ang babaeng tulad mo. Kapag nagsawa na siya, wala kang karapatan na pagbuhatan kita. Sinasabi ko sa'yo, ako lang ang magiging Mrs. Wen. Kahit wala akong suporta ni Wen Chengshu, hindi ko hahayaan na abusuhin mo ako. Akala mo, sa paglabas ng galit, mababawi mo ba ang posisyon mo? Isa kang duwag na hindi makaharap sa katotohanan. Duwag! Ikaw ang duwag! Nagtatago lang sa likod ni Wen Chengshu. Nagpapakaawa. Ngayon, titingnan ko ang peke mong mukha para makita ng lahat kung anong klase kang tao. Zheng Yan, kung magpapatuloy ka sa gulo, magpapapulis ako. Tumawag ka. Tingnan nating darating ang pulis. Kung maniniwala sila sa'yo, manloloko na umaasa sa lalaki, o maniniwala sa akin ngayon, tuturuan kita ng leksyon para hindi ka na magyabang. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para hindi ka na magyabang. Sige, magyabang ka pa. Sige, magsinungaling ka pa. Nagpapanggap kang asawa ni Wenzong? Ngayon, tuturuan kita para matapos na. Tumigil ka. Zheng Yan, tumigil ka. Sobra ka na. Xian Xiao niyan. Wala kang pakialam dito. Lumayo ka. Kung hindi, sasaktan din kita. Kahit na nagkamali si Ruan Zihe, hindi mo siya dapat kulpihin ng ganito. Ito ay kumpanya, hindi lugar para magwala ka. Sobra na talaga ang ginawa mo. Xiaonian, ikaw, Zihe, pasensya na, hindi ako dapat naniwala sa chismis ng iba. Hindi kita dapat iniwan, hindi dapat naging malamig sa'yo, at lalo na't nakita kitang inaapi at nanahimik lang ako. Xian Xiao niyan. Baliw ka na ba? Tinutulungan mo pa ang babaeng ito? Nakalimutan mo na ba kung paano kanya niloko? At humihingi ka pa ng tawad sa kanya? Kahit na si Jihi ay talagang nagpakasal kay Wenzong, desisyon niya iyon, wala kang pakialam. Anong karapatan mong apihin siya? Anong karapatan? Dahil hindi ko siya gusto. Dahil sinira niya ang lahat sa akin. Xian Xiao niyan, tinutulungan mo siya? Huwag mong sisihin ako kung sasaktan din kita. Para malaman mo ang kahihinatnan ng pagtulong sa kanya. Tumigil. Xian Xiao niyan, naglakas loob kang tulungan siya? Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Pati ikaw, turuan ko ng leksyon para malaman mo ang kahihinatnan ng pagtulong sa babaeng ito. Tigil. Anong ginagawa mo? Boss Wen, buti naman dumating ka na. Sobra na si Ruan Jihe. Nag-scam siya sa opisina. Nagpapanggap na asawa mo. Kumuha pa siya ng peking bracelet at nagkunwaring heirloom ng pamilya Wen. Niloloko ang mga kasamahan sa opisina. Sinisira ang reputasyon mo. Hindi ko na matiis, kaya gusto ko siyang kausapin. Pero hindi lang siya nakinig. Nakipag-isa pa kay Qian Xiao niyan. Sabay nila akong pinagalitan. Napilitan lang ako, kaya ako nakipagtalo sa kanila. Boss Wen, kailangan mong ipaglaban ako. Manloloko si Ruan Jihe. Gusto lang niyang magpanggap na asawa mo para sumabit sa'yo at mag-shortcut sa kumpanya. Para sa kumpanya rin ito, para sa reputasyon mo. Kaya ako nakipagtalo sa kanya. Sinungaling ka. Ikaw ang unang nanira kay Jihe, unang nambugbog sa kanya. Hindi ka namin sinaktan. Ikaw ang nag-imbento ng gulo. Binabaligtad mo ang kwento. Boss Wen, huwag kang maniwala sa kanya. Lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan.
Hindi ka namin sinaktan. Ikaw ang nagmamaktol. Binabaliktad mo ang katotohanan. Sir Wen, huwag kang maniwala sa kanya. Peke lahat ng sinasabi niya. Hindi ako nagsinungaling. Sir Wen, huwag kang maniwala sa kanya. Manloloko siya. Nagsisinungaling siya. Hindi talaga siya ang asawa mo po. Paano po kayo makakapag-asawa ng ganitong babae? Sino ba siya? Sasabihin ko sa inyo. Ruan Jihe, siya ang aking lehitimong asawa. Ang tanging kinikilalang manugang ng pamilya Wen. Ziha, ikaw ba talaga ang asawa ni Sir Wen? Paano naman? Paano po kayo nakapag-asawa ng ganitong walang background, walang angkan na ordinaryong tao? Talagang imposible. Imposible. Ako si Wen Chengshu, ang asawa ko. Ako ang magpapasya. Hindi kailangang magpaliwanag sa sinuman, lalo na sa iyo. Wala kang karapatang magtanong. Miss Ruan Jihe ay ang asawa ni Sir Wen na protektado ng batas. Sir Wen, talaga, alam ko na nagkamali ako. Miss Ruan Jihe ay ang asawa ni President Wen at protektado ng batas. Sir Wen, alam ko na, mali ako. Hindi ko talaga alam na si Ruan Jihe ay asawa ninyo. Kung alam ko lang, kahit bigyan mo ako ng 100 tapang, hindi ko kaya. Nakikiusap po ako. Patawarin mo na ako. Hindi na ako uulit. Qian Xiaonian, umuwi ka na muna. Kami na ang bahala. Hook, leg. Zihe, mali po ako. Hindi dapat kita inapi. Pakiusap naman, malaki ang puso ninyo. Tulungan mo akong sa harap ni President Wen. Magsabi ng mabuti. Patawarin mo na ako ngayon. Di ako papatawad. Lahat ng ginawa mo sa akin at kay Xiaonian, hindi sapat ang isang sorry mo para mabura ang lahat. Hindi ka pinapatawad ni Jihe. Hindi rin kita pinapatawad. Lahat ng ginawa mo. Lahat ng ginawa mo ay hindi aksidente, kundi sinadya. Akala mo isang, hindi ko alam. Makapagtakip sa krimeng ginawa mo. Assistant Zhang, ang mga inihanda mo dati ilabas at ipakita sa lahat. Sinadya mo yan. Akala mo ba, hindi ko alam lang? Para itago ang krimen mo? Zhang, yung mga inihanda mo dati, ilabas mo at ipakita sa lahat. Yung hinihingi mo, nakuha ko na. Oh my God! Si Zheng yan pala ang nag-leak ng company secrets. Akala ko dati si Ruan Jihe. Niloko pala niya tayong lahat. Zhengyan, ikaw pala ang gumawa nito. At gusto mo pa akong idamay. Hindi to totoo. Hindi ako. Zheng Yan, ano pa ang masasabi mo? Itong CCTV footage, malinaw na na-record na palihim mong ginamit ang computer ni Jihe at nag-leak ng company secrets. Magdahilan ka pa ba? Sir Wen, hindi ako. Itong video ay peke. Gawa-gawa lang. Siya, para tulungan si Ruan Jihe, sinadya niyang idamay ako. Hindi ako nag-leak ng company secrets. Hindi ko ginawa. Siya, para kay Ruan Jihe. Sadyang ni-set up ako. Hindi ako nag-leak ng company secrets. Wala akong ginawa. Ang CCTV ng Chuangli Group ay ang pinaka-advanced sa bansa. Hindi pwedeng i-fake. At itong CCTV footage, may backup pa. Zheng Yan, hindi ka lang nanira kay Jihe. Sinaktan mo si Jihe at nag-leak ka ng core secret na nagdulot ng malaking loss sa firm. Wen Chengshu, huwag mong isipin na ang galing mo. Akala mo pinakasalan mo si Ruan Jihe. Tunay mo bang mahal siya? Panandali ang interes lang. Akala mo lang, madali siyang ikontrol. Nakalimutan mo na sino ang nasa tabi mo dati. Sino ang nag-alaga sa'yo? Sino ang para sa'yo nag-alay ng lahat? Ano? Mr. Wen, sila ni Ruan Jihe ay talaga palang mag-asawa. Anong kalokohan iyan? Ako ang nagsasabi? Wen Chengshu, nangako ka sa akin kapag natapos ko ang project na yan para sa'yo. I-promote mo ako at bigyan ng raise at maging tayo. Ngayon, natupad na ang wish mo. Okay na ang project. Pero ikaw, tinakwil mo ako pinakasalan mo si Ruan Jihe. Iniwan mo ako at inalis ang posisyon ko. Napakasama mo. Tumahimik ka. Zheng Yan ikaw. Marami kang kasalanan at nagdadahilan ka pa pinag-aaway sina Wen at Jihe, talagang hopeless. Basta magkagalit kayong dalawa baka, may pag-asa pa ako. Kung magkakaroon lang ng lamat sa inyong dalawa, baka may pag-asa pa ako. Zhengyan, wag mo nang subukan. Naniniwala ako kay Chengshu. Ngayon, desperado ka lang. Gusto mong paghiwalayin kami ni Chengshu para may takbuhan ka lang. Sayang, mali ka. Hindi ako maniniwala sa kasinungalingan mo. Zheng Yan,
Lahat ng sinasabi mo ay pawang gawa-gawa lang, pero ay magiging testimonya mo sa korte. Jiang, alisin mo siya. Ibigay sa pulis. Isa pa, ipaalam sa legal. Ihanda ang ebidensya ni Jiang Yan. Paglalabas ng lihim ng kumpanya, lahat ng ebidensya, magsampa ng kaso. Panagutin siya sa batas. Oo, CEO Wen. Zihe, pasensya na. Naagrabyado ka. Hindi ako naapi. Ewan ko kung bakit naniniwala akong siguradong darating ka. Zihe, sorry. Pinagtiisan kita. Hindi ako naapi. Ewan ko kung bakit. Naniniwala akong darating ka. Boss Wen, Miss Cheng Yan, pinaghihinala ang nag-leak ng ebidensya ng core secrets, inihanda na namin. Nag-file na ng kaso ang legal department. Ayon sa batas, Cheng Yan ay pinaghihinala ang lumabag sa trade secrets law. Solid ang ebidensya. Malamang na makukulong siya ng 3 hanggang 7 taon na pagkakakulong. Cheng family? Huwag din hayaan. Tinapos na. All partnership with Cheng Cheng family, nagkaroon ng cash flow problem. Muntik nang mag-bankrupt. Within 3 days, Cheng family ay tuluyang mag-bankrupt. Magaling. Ituloy ang follow-up. Siguraduhin si Cheng Yan makatanggap ng parusa. Kolektahin ang ebidensya. Huwag siyang makabaligtad. Tihe, Cheng Yan, nakatanggap ng karma. Bibigay ko sa iyo ang bracelet para gawing bago, sabi ni Lola. Kasalanan ko. Nakakuha na si Cheng Yan ng karma. Bracelet, sa'yo na rin. Nagpagawa ako ng bago, sabi ni Lola. Kasalanan ko. Pinagtiisan kita. Si Jiang Yan mismo ang may masamang intensyon. Ayoko. Laging nasa anino mo. Gusto kong umasa sa sarili ko at maging stable sa kumpanya. Kaya hindi ko sinabi ang kasal natin. Simula ngayon, hindi na kita papahirapan. Gusto kong malaman ng lahat, ikaw ang asawa ni Wen Chengshu, ang ginang ng pamilya Wen. Mula ngayon, wala nang mang-aapi sa'yo. Jihe, kahit kasal na tayo, pero hindi ko kailanman formal na nag-propose sa'yo. Wen Chengshu. Ano ito? Kamakailan? Nagtiis ka pero nanatili kang nagtitiwala sa akin at matapang mong hinarap ang lahat. Lalo akong nakatitiyak ikaw ang gusto kong makasama habang buhay at siya ang aking tanging minamahal. Jihe, pakasalan mo ako, pwede ba? Hindi dahil sa obligasyon, dahil mahal kita. Gusto kitang protektahan habang buhay at alagaan ka. Papakasalan kita.